Ang umaga ay dumating na naman, ang ilang katribo ni Rakrak ay nagsisikap na paamuin ang maliit na Drake monster, gayunpaman, tila nahihirapan sila dito. Sinubukan pa nilang kumbansihin ito sa pamamagitan ng pagsasabi na patay na ang amo mo, kaya dapat ka na lang magpasakop. Pero sa inaasahan, sa kalokohan nilang ito, hinampas ng Drake ang buntot niya para gumanti, at muntik nang matamaan ang isa sa mga lizard men. Sa simula, ay seryoso sila, pero ito ngayon ay malinaw na hindi sila sineseryoso ng Drake. Habang sinusubukan nitong makipaglaro at sumugod sa kanila, sa kabutihang palad, ang Drake ay nakatali sa isang puno. Gayunpaman, alam nila na kung patatagalin pa nila ito, makakatakas lang ang Drake. Dahil dito, malakas nilang tinanong sa kanilang sarili kung gusto ba nilang mapagalitan, dahil papatayin nila ito kapag nagpatuloy pa. Gayunpaman, kapansin-pansing nagbago ang sitwasyon sa pagdating ni Rakrak. Ang Drake, na malinaw na naaalala ang mga nakaraang aksyon ni Rakrak, at siya'y napa-atras. Taliwas sa inaasahan nito, lumapit si Rakrak na may kalmadong kilos, nag-alok ng pagkain sa Drake. Maging ang Drake ay nabigla nang makitang ganito kabait ang lalaking makakapatay sa kanya sa isang hampas. Unti-unti, tinanggap ng Drake ang alok ni Rakrak. Maging ang iba ay nabigla nang makita ang mabangis na Drake na agad na nagbago sa isang mas maamo na aura. Iniangat pa nito ang ulo para tapikin si Rakrak na para bang humihingi pa. Sa pamamagitan nito, binigyan pa ito ni Rakrak bilang gantimpala sa pagiging maayos, na tinanggap ng Drake nang walang pag-aalinlangan. At ang kilos na ito ni Rakrak ay nagmula sa kanyang paniniwala na may malaking dahilan para iligtas ng Diyos ang buhay ng Drake. Sa pamamagitan nito, tumingin ang Drake kay Rakrak na may ibang pananaw at ngayon ay komportable na kay Rakrak na sinubukan pa nitong humingi ng higit pa. At nang makita ang pagbabagong ito, mapaglarong tinukso ni Rakrak na magbigay pa. Pero sa kasamaang palad, ibinunyag niyang hindi niya kayang magbigay uli muna dahil kung gagawin niya iyon, mauubos ang kanilang supply ng pagkain, at wala na silang makakain. At kung gusto talaga nitong sumama sa kanila sa hinaharap, kailangan nitong maging matyaga. Sa pagkabigla, nauunawaan ng maliit na Drake na nagngangalang Manen ang patakaran ni Rakrak kaya humiga na lang ito at naghintay ng isa pang treat na darating. Dahil doon, natapos na ang trabaho ni Rakrak dito, kaya si Rakrak ay umalis na. Pero bago iyon, sinabihan niya ang kanyang mga nasasakupan na kung magdudulot na naman ng gulo si Manen, dapat ay agad nilang ipaalam ito at naiintindihan naman nila. Pagkatapos, lumipas ang ilang sandali, at nakipagkita na ngayon si Rakrak sa iba pa niyang mga katribo. Tila siya ay nag-iinspeksyon sa isang mahusay na ginawang dagger ng isa sa kanyang mga tauhan, na humantong sa kanya upang tanungin ang kanyang tauhan kung magagawa niya muling kopyahin ang bagay na ito, na ipinagmamalaki niyang sabihing magagawa niya sa bawat oras para sa bagay na iyon. At kung hindi dahil sa pagtutol ng katigasan ng ulo ng dati nilang pinuno, matagal na siyang nakagawa ng mas maganda at maraming blades. Napukaw nito ang interes ni Rakrak, kaya't tinanong niya ang lalaki kung bakit tumutol ang kanilang pinuno na gumawa ng gayong mahusay na sandata. Bilang tugon, ipinaliwanag ng lalaki na ito ay dahil sa mga puno. Sa proseso ng paggawa ng dagger na ito, kailangan nilang gumamit ng maraming kahoy. Si Rakrak, sa simula ay walang kaalam-alam tungkol sa paggawa ng mga armas, na nagtanong kung ginawa ito sa ilalim ng init ng apoy, kung saan nilinaw ng lalaki na hindi iyon. Kailangan muna nilang sunugin ang kahoy para makagawa ng espesyal na panggatong na kailangan para gawin ang mga blades na ito. Sa paglilinaw na iyon, alam na ngayon ni Rakrak na ang paggawa ng mga armas na ito ay magastos. Gayunpaman, hindi siya handang maging katulad ng naunang pinuno na natatakot sa pagbabago at lumihis lamang at tumatanggi sa magandang pagkakataon para sa kanilang tribu. Kaya, sinabi niya sa lalaki, na puno ng mga peklat, na maghintay bukas dahil kailangan niyang pag-isipan pa ito bago gumawa ng desisyon. Nalubos na naiintindihan ng lalaki, kaya umalis na siya ng tahimik. Pagkatapos noon, may lumapit na lizard na may iisang braso, at parang nandito na siya simula nang marinig niyang naghahanap ng gabay si Rakrak. Walang pag-aalinlangan sa isipan ni Rakrak, siya ay tiyak na isang wanderer, kung saan kinumpirma ng lalaki, at siya ay gumagala na ng mahabang panahon, palipat-lipat sa bawat lugar sa pag-asang makahanap ng isang lugar na matatawag niyang tirahan. At dahil dito, natutunan niyang makita ang isang daan,
isang landas na patungo sa isang lupain na hindi sila hahayaang magutom, mayroon siyang ilang mga lugar na naiisip. Gayunpaman, hindi niya magagarantiya kung magiging pareho pa rin ito. Naintriga dito si Rakrak, kaya tinanong niya kung ang iba pang mga tribo at mga manlalakbay ay matatagpuan din doon, na kinumpirma ng lalaki. Kaya, kung iyon ang kaso, walang dahilan para hindi sila pumunta doon, at kung ang mga naninirahan sa lugar na iyon ay lalaban sa kanila, ang kailangan lang nilang gawin ay talunin sila at kunin ang lupain. Ito'y sinang-ayunan ng lalaki at isang mabuting desisyon, at kung iyon ang kanyang kalooban, dapat niyang sundin ito ng walang pag-aalinlangan. Ngayon ay maayos na, tinanong ni Rakrak ang lalaki kung paano siya magtitiwala sa kanyang mga kakayahan at sinasabi, na ikinagulat ng lalaki dahil ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng interes ang isang lider na pag-aralan ang kanyang kakayahan. Kasabay nito, agad niyang itinuro sa itaas at sinabi sa kanila na ang kanyang sagot ay palaging nagmumula sa kanila, na sa una ay inakala ni Rakrak na ang tinutukoy ng lalaki ay tungkol sa kalangitan, na itinama ng lalaki na ito ay hindi lamang kalangitan, kundi isang kalangitan na puno ng mga bituin. Sa sinabing iyon, naghintay sila ng ilang oras upang maipaliwanag ng wanderer ng detalyado. At nang gamabi na, si Rakrak ay nakatingin sa mga bituin, at sa una niyang pagkakataon na naobserbahan ito, siya'y nagtanong kung gumagalaw ba ang mga bituin habang tinitingnan niya ito. Bilang tugon, sinabi ng wanderer na ito ay posible pero hindi niya alam kung paano ito nakokontrol ng Diyos ang mga daan ng bituin, ngunit nagtakda siya ng ilang mga alituntunin na dapat niyang sundin dahil kung alam ng isang tao ang landas ng mga bituin na tatahakin, maaari itong sundan ng iba nang hindi nalilito. At dahil hindi pa alam ni Rakrak kung paano gawin iyon, sasabihin sa kanya ng wanderer ang mga daan ng mga bituin sa sandaling ito, at kung maiintindihan niya ito sa loob ng ilang araw, magkakaroon siya ng tiwala sa kakayahang ito. At dahil doon, ipinaliwanag niya ang malawak na mundo ng universe sa kanyang nalalaman. Pagkaraan ng ilang saglit, natapos ng wanderer ang kanyang munting aralin at nagpasya na ipagpatuloy ito muli sa parehong oras bukas. Gayunpaman, ang tungkulin ni Rakrak bilang isang pinuno ay hindi pa tapos ngayong araw dahil si Yer, ang lizard na nakatalaga sa pag-aalaga ng Drake, ay lumitaw. Kaya, agad na nagtanong si Rakrak kung narito siya kung nagdudulot na naman ng gulo si Manan, kung saan nilinaw ni Yer na hindi iyon ang nangyari. Kahit na medyo hindi satisfied si Manan sa pagkain, pero kapag binigyan siya ni Yer ng pagkain sa tamang oras, nagiging mas malumanay siya. Napakagandang balita ito para kay Rakrak, dahil wala siyang dapat pag-alalahanin. Gayunpaman, si Yer ay hindi narito upang iulat lamang iyon, nandito siya para magmungkahi ng ideya. Dahil sa narinig niyang sinabi ni Jael na kailangan nilang umalis sa lugar na ito ng maaga pa upang hindi na sila magutom, at nang makita niya itong pinapaamo si Manan ng merienda, bigla siyang may naisip. Kung nagagawang paamuhin si Manan, posible rin na mapaamo ang iba. Naintriga itong muli si Rakrak, kaya't hiniling niya kay Yer na palawakin ang kanyang paliwanag at magbigay ng isang halimbawa, na humantong sa kanya upang ituro ang nasa malayo sa ibaba, sa grupo ng mga buffalo. Sa pamamagitan nito, lumitaw ang isang interface ng system, na nag-aabiso kay Nebula na natutunan ng tribo ni Rakrak ang kakayahang magpastol. Ito ang nagpapaisip kay Nebula tungkol sa kasaysayan, at sinasabing sa kasaysayan ng sangkatauhan, nahahati ito sa dalawang sangay sa isang punto, ang isa ay sa pagsasagawa ng pagsasaka, at ang isa ay ang pastoralismo. Bagamat ang pinagmula ng impormasyong ito ay mula sa laro lamang, naniniwala siya na lohikal na isama ito sa paniniwala niya, dahil ang impormasyong ito ay mula sa laro naman ng The Lost World. Pero nang pumasok ito sa isip niya, naniniwala siyang mas magiging matatag ang sibilisasyon sa pamamagitan ng pagsasaka. Sa katunayan, nagsimula rin dito ang mga pangunahing sibilisasyon, pero ang napili niyang tribo ay mga lizardmen, na may mga malalakas na pangangatawan at mataas na kakayahang umangkop sa kapaligiran. At ang higit na kailangan nila dito ay ang pagpapastol sa kanilang lipunan kaysa sa pagsasaka. At dahil dito, ang kaakibat nilang magbibigay sa kanila ng mga kakayahan ay ang kagamitang bakal. Sa kabutihang palad, inaprubahan na ni Rakrak ang paggamit ng 20 toneladang kahoy para makagawa na ang blacksmith, at kasama dito ang pamamaraan niya, na inaral niya sa loob ng maraming taon, oras at pagsisikap lang at sa wakas ay nakagawa na sila ng mga bagong mahuhusay na mga patalim. Ang mga patalim, na ikinatutuwang makita ni Nebula.
Sa ngayon, maaaring ito ay malambot kaysa sa mga mahusay na proseso ng bronzeware, pero para sa tribo ni Rakrak na walang pagpipilian kundi gumamit ng mga kasangkapang bato, ito ay malaking tulong. Gayunman, nagkaroon siya ng isa pang hindi inaasahang pakinabang, ang lizard na ito na Wanderer at ang kanyang kaalaman sa astronomy. Siyempre, napaka-primitive pa rin ang panahon upang tawaging astronomy, pero sa hinaharap, umaasa siyang magagamit niya ito ng mabuti. At dahil doon, itinuro ng Wanderer kay Rakrak ang higit patungkol sa mga bituin na hindi nila napapansin kung gaano nakatagal ang oras. Ngunit dahil dito, mas nagkaroon ng ideya si Rakrak kung ano ang ipinapahiwatig ng mga bituin, at nalilito siya sa kaalamang ito na hindi na siya makatingin sa malayo at patuloy na tumitig lamang sa itaas. At sa gayong napakaraming naibigay sa kanya ng kanyang katribo na impormasyon, oras na para gawin niya ang kanyang makakaya bilang pinuno ng tribo. Sa pag-iisip na ito, tinipon niya ang kanyang mga katribo sa gitna ng sanctuary at nagbigay ng anunsyo tungkol sa kanilang kasalukuyang kalagayan. Matagal na panahon na ang nakalipas mula nang dalhin sila ng Diyos sa lupaing ito. At nakita pa nila ngayon ang hindi inaasahan ng kanilang mga katribo. Na maaari rin nilang paalisan sila tulad ng ginawa nila sa kanila. Maaari nilang piliin ang mamuhay ng mag-isa. At dahil doon, maaari silang mamuhay ng ilang araw pa sa lupaing ito. Ngunit syempre, ang mga Popolacean ay mamamatay sa iilan nito. At mali yun dahil gusto ng kanilang Diyos ang kaligtasan, hindi ang pagbubukod, dahil mas magiging makabuluhan kung marami silang lizard men. Ang pananalita niyang ito ay nagpamotivate sa puso ng mga kapwa niya, at nang makita ang epektong ito, sinamantala ni Rakrak ang pagkakataong ito upang sabihin sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin, at iyon ay aalis na sila sa lugar na ito pagsapit ng madaling araw. Ito naman ang ikinagulat ng mga lizard men, ngunit sinabihan sila ni Rakrak na huwag mag-alala dahil hindi na sila maglalakad ng walang patutunguhan tulad noong nakaraan. May stargazer sila. Ilang araw nang sinasabi sa kanya ng lizard na ito ang galaw ng mga bituin, at kinumpirma niya na totoo ang sinasabi ng lizard na ito. Kaya naman, ipinagmamalaki niyang ipahayag na ang lizard na ito, na tinatawag niyang stargazer, ang magiging gabay nila. Mula ngayon, ipagkakatiwala na nila sa stargazer na siyang gagabay sa kanilang landas. Ngunit alam ni Rakrak na ang kanyang mga salita ay hindi sapat upang kumbonsihin ang lahat ng kanyang mga katribo, kaya't hiniling niya sa stargazer na ipaliwanag at ipakita sa lahat kung saan niya sila dadalhin, na hindi nag-atubili ang stargazer na gawin iyon. Sinasabi sa kanila na pagkatapos ng bukang liwayway, kapag sumikat ang araw sa umaga, sila ay tatango sa kanang bahagi ng araw, at patuloy silang maglalakad ng 10 araw ng diretsyo, pagkatapos ay isa pang 15 araw sa kanang bahagi sa tabi ng bulok na lawa. At 3 araw pa sa mga matirik na mga daanan sa bundok at lambak. Pagkatapos maglakad ng ganoon, mahahanap na nila ang kanilang destinasyon, kung saan sasalubong sa kanila ang walang katapusang kagubatan. Mayroong maraming mga hayop doon, at ito ay isang lugar kung saan mayroon ding mga grupo ng iba pang mga lahi. Nangangahulugan ito na ito ay isang magandang lugar na tirahan. Ngayon ay malinaw na, pinasalamatan ni Rakrak ang stargazer para sa paliwanag at pagkatapos ay ipinagpatuloy ang kanyang anunsyo sa pamamagitan ng pag-akyat sa altar upang gumawa ng pahayag. At ngayong nasa kanya na ang lahat ng atensyon nila, malakas niyang tinanong si Yer kung bakit hindi siya kumain ng kahit ano sa buffalo na nahuli nila kahapon. At ito ay napakabigla kaya natarante si Yer na hindi niya alam kung paano sasagutin. Ngunit nang makitang si Rakrak ay nakatayo sa altar, nang may matatag na aura, alam niyang dapat niyang seryosohin ang tanong na ito hanggat maaari, at kung magsisinungaling siya ngayon, ito na ang katapusan niya. Kaya naman, kahit na siya ay kinakabahan, ginamit niya ang kanyang nanginginig na boses upang sagutin ang tanong ni Rakrak ng totoo hanggat maaari, na ipinapaliwanag niya kung bakit hindi siya kumain ng buffalo kahapon dahil hindi siya nagugutom. Ipinunto ni Rakrak na ang lahat ay nagtrabaho ng husto upang mahuli ang mga buffalo na iyon, at bakit hindi siya kumain ng anuman, na siya namang nagpakaba kay Yer kaysa kanina. Ngunit alam niya na kung hindi siya magsasabi ng kahit ano ngayon, iisipin ng iba na hindi niya iginagalang ang mga ginawa nilang ito, kaya inipon niya ang lahat ng kanyang lakas ng loob upang linawin na nakikita niya na ang lahat ay nagtrabaho ng husto, ngunit hindi lang talaga siya partikular na nagugutom,
at iniisip niya na kung magtitipid siya ngayon, baka mamaya ay makakain niya ito kapag siya ay talagang gutom. At ito ang gustong marinig ni Rakrak, kaya pinuri niya si Yer para sa isang mahusay na trabaho. Ito naman ay ikinagulat ng lahat, kahit si Yer ay hindi maintindihan ang nangyari. Ang akala niya ay ipapahiya na siya, pero ito ay nagresulta na siya ay gumagawa ng mabuti. At nang makita ang kanilang nalilitong mga mukha, ipinaliwanag ni Rakrak kung bakit pinuri siya at pinahahalagahan niya ang kanyang aksyon, ay dahil iniisip nito ang hinaharap, at ito ay isang mahusay na pag-iisip na dapat magkaroon ng lahat. Kaya, muli niyang tinanong si Yer kung ito ay may pagpapatuloy niyang pag-uugali, na malugod na sinagot ni Yer na mismo, at hanggat hindi siya masyadong nagugutom, gagawin niya iyon. At dahil doon, nagpa siya si Rakrak na bigyan siya ng sibat na ginawa nila, na muling ikinagulat ng lahat. At bago pa man sila makapag-react ay agad na iniabot ang sibat kay Yer, na nagpalaki naman ang kanyang mga mata sa pagkamangha habang kumikinang ang sibat, isang patunay kung gaano ito kahusay na ginawa. Ngunit ang isa pang revelasyon ay muling nagpagulat sa kanila dahil ang mga tauhan ni Yer, at ang mga tumanggi sa kanilang pagnanais na kainin lahat ang gusto nila, ay karapat-dapat ding bigyan ng sibat. Ito ay talagang nagpasaya sa grupo, at sa pagtingin sa kung gaano kahanga-hanga ang hitsura nila gamit ang sibat, ang iba ay nagsimulang mag-isip sa pagsunod sa kung ano ang ginawa ni Yer. Samantalang si JL naman ay nakahinga ng maluwag nang makitang ito ang napagdesisyonan ni Rakrak, na naging huwaran na dapat sundin ng kanilang mga katribo. Pero sa kanyang sorpresa, hindi pa tapos si Rakrak, dahil kumuha siya ng bungo mula sa altar para isuot ito at hiniling kay Yer at sa kanyang mga tauhan na isa-isang lumapit sa harapan, dahil magdaraos na siya ng seremonya ng mandirigma para maging kanilang opisyal. At dahil dun, si Yer, the Bone Warrior, ay ipinanganak ngayon sa kalooban ng kanilang Diyos. Sinabi ni Rakrak sa kanya na dapat siyang maging mapagmataas, kung saan siya ay, hindi niya mapigilan ang kanyang mga luha sa paglabas. Pagkaraan ng ilang sandali, sumapit na ang bukang liwayway, at dahil nakahanda na silang lahat, ipinaalam ni Rakrak na lilisanin na nila ang banal na lugar na ito, at tiniyak niya sa kanila na huwag mag-alala, dahil nasa kanila ang kalooban ng kanilang Diyos. Kaya naman hindi na sila maliligaw sa kahit saan man. At sa gayon, dapat yukit rin ng lahat ang nameless Beetle God sa kanilang mga isipan. At tandaan na kahit na ang kanilang daanan ay puno ng mga hamon, kailangan nilang magpatuloy ng walang takot, tulad ng kanilang pagtitiis sa kagustuhang makakain ng buffalo. Kung sila ay magtitiis at magpapatuloy, sila ay uunlad, at ito ay pakikinabangan ng lahat. At hindi sila dapat mag-alala dahil ang kanilang Diyos ay laging kasama nila. Sa talumpati ni Rakrak, naantig ang puso ng lahat, kaya mas nananabik silang lisanin ang lugar na ito nang may pag-asa sa isang pangakong lupain na naghihintay. Samantala, huminga lang ng malalim si Rakrak habang hiniling niya sa kanyang Diyos na patawarin siya sa paggamit ng kanyang pangalan para kumbansihin ang kanyang mga katribo na lisanin ang lugar na ito, pero naniniwala si Nebula na hindi na niya kailangan pang humingi ng tawad dahil naiintindihan niya ang kanyang intensyon. Kung hindi lohikal mag-isip si Rakrak, hindi niya ito pipiliin bilang priest sa simula. Sa halip, higit na natuwa siya sa ginawa ni Rakrak, dahil nakamit pa niya ang pag-level up ng isang lizardman, na binabago ng gusto ang mga attributes ni Yer. At gayon din, maging ang mga espesyal na kakayahan ni Rakrak sa wakas ay nakapag-level up din dahil sa nangyari kagabi. At sa kung gaano kahusay ang nagawa ni Rakrak at hindi binigo ang kanyang mga inaasahan, kumbinsido si Nebula na mula ngayon, si Rakrak ay magiging isang ganap na magsisimula para sa kanyang pagiging makapangyarihang Diyos. Makalipas ang ilang araw, binabaktis pa rin ng grupo ang ilang daanan, ngunit dahil sa init, bumagsak si Manan sa lugar. Kaya naman, agad na pinuntahan ito ni Rakrak, ngunit tila napagod lang ang katawan ni Manan. Kaya, tinanong niya ang Stargazer kung posible ba silang magpahinga muna, na inaprubahan naman ng Stargazer dahil wala silang magagawa. Sa pamamagitan nito, sumenyas siya sa lahat na magpahinga muna, na ipinasa naman ng mga mandirigma sa iba. Ngunit habang sila ay nagpapahinga, si Rakrak ay nakarinig ng hindi mabilang na mga alalahanin mula sa kanyang mga katribo. Ang isa ay nag-aalinlangan kung kaya pa ba nilang makapunta sa ipinangakong lugar na kanyang ipinahayag. Nag-aalinlangan din sila kung maibabalik ba ng pagpapahinga ang kanilang lakas, dahil lahat sila ay pagod na, at halos hindi na sila kumakain ng kahit ano, na nagpalala ng sitwasyon.
Ngunit nauunawaan ni Rakrak ang lahat ng ito dahil 3 araw na silang naglalakad, at dahil dito, pagod na pagod ang buong grupo, at nauubusan na sila ng pagkain. Sa ganitong mga pangyayari, maaari na lamang silang umasa na may isa pang milagrong mangyayari. Ngunit tila hindi na niya kailangang maghintay ng matagal, dahil ang isa sa kanyang mga mandirigma ay nagmamadaling lumapit sa kanya upang ipaalam na may isang grupo na lumitaw sa unahan nila, at sila ay walang pakialam na mga bastardo.